Sinalakay ng mga otoridad ang isang pagawaan ng pekeng pera sa Pagsanhan, Laguna. Naaresto ang isang lalaking naaktuhang nag-iimprenta raw ng mga ito. Nakumpiska rin ng libu-libong pisong halaga ng mga peking peso at dollar bill. Makibalita tayo kay Michelle Chua ng GMA Bicol. Hindi pa nagugupitan ang mga peking perang ito nang datnan ng pulisya kaninang madaling araw. Narecover ang mga ito sa isang bahay sa Pagsanhan, Laguna. Ayon sa pulisya, may mga nagtimbre sa kanila tungkol sa operasyon ng naturang pagawaan ng peking peso bills. Kaya agad na ikinasa ang isang buy-bust operation. Nang positibong makabili ang police asset ng peking pera mula sa suspect na nakilalang si Arnold Ramos, sinugod na nila ang kanyang bahay. Naaktuhan pa umanong nag-iimprenta ng mga peking pera ang suspect. Sa tingin ko medyo malaki ito kasi kung napansin natin yung mga evidence, may mga kasama pa ng mga US dollars. Karaniwang sa mga gasolinahan, maliliit na tindahan at sabungan daw ipinapakalat ang mga peking pera. Inamin naman ng suspect na nag-iimprenta at nagbebenta siya ng mga peking pera. Bali, tinuro lang sa akin nila yan para gawin para sa kanila. Ngayon sila rin po nagpahamak sa akin. Pagkano kuha sa'yo? Bali po, 10 pesos sa typewriting. Minsan, hindi pa nila kinukuha. Bukod sa mga peking pera, nakuhanan din ng drug paraphernalia ang suspect. Sa ilalim ng batas, pwedeng parusahan ng mula 6 na buwan hanggang 12 taong pagkakabilanggo ang mga mahuhuling na memeke ng pera. Ang mga peking pera namang ito, ginamit umano sa vote buying ng isang nanalong kandidato sa lokal na posisyon sa Sorsogon noong nakaraang eleksyon. Ayon sa nagrereklamong taga-suporta ng kalaban ng nanalong kandidato, nakuha ang mga peking pera sa mga botante sa bayan ng Pilar. Inilagay daw ang mga pera sa isang sobreng may sample balot. Sinubukan pa ng GMA News na kunan ng pahayag ang kandidatong idinadawit sa vote buying gamit ang fake peso bills. Nangangalap naman daw ng ebidensya ang COMELEC tungkol sa reklamo. Michelle Chua, Nagbabalita, Pilipinas.